Isang matinding revelasyon ng binitawan kamakailan lang ni US President Donald Trump na pinag-uusapan ngayon sa mga balita at social media na personal siyang sinabihan ni Chinese President Xi Jinping sa pagpupulong ng dalawa sa katatapos lamang na APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea ukol sa seguridad ng Taiwan. At ang intensyon umano ng China ay hindi nito sasakupin ang Taiwan habang siya ay nakaupo na tila isang magandang balita para sa Taiwan. Ito ba ay senyales ng matinding pagkatakot ng China kay Trump at sa kakayahan nitong gumanti gamit ang matinding puwersa ng US military? Dapat bang matuwa ang Taiwan sa balitang ito o ito ay taktika lamang ng China upang maging kampante ang Taiwan? At anumang oras ay sorpresa itong aatake habang ang akala ng mundo ay wala itong balak pangguluhin ang Taiwan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Ang naganap na pag-uusap ng dalawang lider ng dalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay ang unang face-to-face meeting ni na President Trump at Xi pagkatapos ng 6 na taon. Noong huling nagkita ang dalawa ay noon pang 2019 sa kainitan noon ng trade war sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang pulong ng dalawang leader sa Busan, South Korea ay nakatuon lamang umano sa mga isyong pangkalakalan, mga taripa, export controls at pagbili ng mga produktong agricultural ng China mula US bilang bahagi ng APEC Summit na dinaluhan rin ng ibang bansa sa Asia-Pacific region, maging ang Canada, Australia, New Zealand at Russia. Ngunit sa likod ng mga ngiti at handshake ay hindi maiiwasang mapag-usapan ang nakaambang na diskusyon ukol sa Taiwan na siyang sanhi ng tensyon sa pagitan ng US at China sa bahaging ito ng mundo sa Asia-Pacific. Ayon kay Trump, sa kanilang unang harapang pagkikita sa loob ng 6 na taon ay halos puro kalakaran at ekonomiya ang naging focus ng usapan. Ngunit hindi na iwasang mapag-usapan ang Taiwan sa kabila ng kainitan ng diskusyon. At dito ay tiniyak daw ni President Xi Jinping na walang gagawing hakbang ang Beijing laban sa isla hanggat siya ang presidente ng Estados Unidos. Ayon pa sa pahayag ni Trump sa 60 Minutes TV show sa US, sinabi umano ni Xi at ng kanyang mga tao na hindi nila gagalawin ang Taiwan habang presidente si Trump dahil alam daw nila kung ano ang magiging kahihinatnan. Ang pahayag na ito ni Trump ay agad nagdulot ng malaking ingay sa larangan ng politika at seguridad sa buong Asia. Naging headline agad ito sa iba't ibang news outlets at pahayagan at ang ibang eksperto ay nagsasabi na patunay lamang ito sa takot ng China sa liderato ni Donald Trump. Bagamat sinabi ni Trump na hindi formal na napag-usapan ang Taiwan sa kanilang meeting, ngunit isiningit ito ni President Xi sa isa sa kanilang pribadong pag-uusap na ayon sa mga eksperto ay isang mabuting pangitain para sa seguridad ng rehiyon, lalo na't ang Taiwan ay isa sa mga pinakadelikadong issue sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Taiwan na may sariling demokratikong gobyerno ay tinuturing ng Beijing bilang isang probinsya ng China na kailangang muling maibalik sa mainland kahit pa sa pamamagitan ng puwersa. Para sa mga eksperto, ang pagsasabi ni Xi na hindi gagalawin ang Taiwan habang si Trump ang Pangulo ay parang pansamantalang ginhawa, ngunit hindi nangangahulugang ligtas na ang Taiwan sa pangmatagalan. Matagal nang sinusunod ng Amerika ang tinatawag nilang strategic ambiguity pagdating sa Taiwan. Ibig sabihin, hindi nila hayagang sinasabi kung tutulong ba sila sa paraang militar kung sakaling lusubin ng China ang isla ng Taiwan. Pero malinaw sa batas ng Amerika sa ilalim ng Taiwan Relations Act ng 1979 na tungkulin ng US na tulungan ng Taiwan sa oras ng banta mula sa China. Kaya't kahit hindi tahasang sinabi ni Trump kung ano ang gagawin niya sakaling umatake ang Beijing, malinaw na gustong iparating ni Trump ang mensahe na alam ni Xi Jinping kung ano ang mangyayari. You'll find out if it happens. He understands the answer to that. Sagot ni Trump nang tanungin kung magpapadala siya ng puwersang militar. Samantala, tumangging kumpirmahin ng panig ng China kung totoong may ganoong pangako si Xi kay Trump. Sa halip, naglabas sila ng pahayag na mariing nagsasabing ang Taiwan ay bahagi ng China at walang sino mang puwersa ang makakapaghiwalay dito. Dagdag pa ng Chinese Embassy sa Washington DC sa US. Ang usapin sa Taiwan ay panloob na usapin ng China. Tanging ang mga mamamayang Chino lamang ang may karapatang magdesisyon dito. Sa madaling sabi, bagamat nagbigay si Trump ng interpretasyong may pangako na nanatiling matigas at sarado ang opisyal na posisyon ng Beijing.
Bukas pa rin ang posibilidad na isang araw ay susugurin ito ng China. Ngunit ang mas malaki ay ang tsansa na hindi ito gagawin ni Xi sa termino ni Donald Trump na may natitirang halos 3 taon pa sa pwesto. At least ayon sa mga opisyal ng US Congress na kung totoo man ito ay makakahinga pa ng maluwag ang Taiwan sa susunod na 3 taon at mas makakapaghanda pa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang militar at paghahanda ng kanilang mga sibilyan. Sa katunayan, sa nakaraang 2 taon, nagtala ang Taiwan ng pinakamalaking pagtaas ng budget sa depensa nito sa kasaysayan na umaabot sa 900 billion new Taiwan dollars o katumbas ng halos 31 billion US dollars. Halos 3% na ng buong ekonomiya ng bansa ang nakalaan para sa military modernization. Hindi ito maliit na hakbang para sa isang bansang may 35 milyong populasyon lamang. Ang layunin, gawing matatag at makabagong puwersa ang kanilang sandatahan upang mapigil ang anumang uri ng pagsalakay ng China. Pagdating sa himpapawid, ang Taiwan Air Force ay nakatutok ngayon sa pagpapalakas ng kanilang Air Defense Network na tinatawag na T-Dome, isang integrated system na nag-uugnay sa radar, surveillance aircraft, surface-to-air missile batteries at command centers. Sa ganitong sistema, ang anumang lalapit na eroplano o missile ay agad makikita, matutukoy at mapupuksa bago pa man ito makalapit sa target. Ang kanilang mga lumang F-16 fighter jets ay unti-unti nang ina-upgrade sa mas modernong bersyon na may kasamang mga advanced radar, avionics at mga missile gaya ng AIM-120. Kasabay nito, mas pinaigting rin ang produksyon ng mga lokal na surface-to-air missile systems na tinatawag na Skybow, isang sandatang kayang umabot ng higit sa 100 kilometro at kayang tumarget sa mga incoming aircraft o ballistic missile bago pa man makalapit sa Taiwan. Sa dagat naman, ang Taiwan Navy ay abala sa pagbubuo ng tinatawag nilang Porcupine Defense. Sa halip na makipagsabayan sa dami ng barko ng China, mas pinili nilang magkaroon ng mas maraming maliliit, mabibilis at hitik sa sandata ng mga attack craft, mga bangkang kayang magtago, lumipat-lipat ng posisyon at umatake ng sabay-sabay mula sa iba't ibang direksyon. Patuloy rin ang konstruksyon ng kanilang sariling diesel-electric submarines, isang programang matagal nang tinatangkilik ng gobyerno. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahalagang bahagi ng depensa sa ilalim ng dagat na kayang magpatigil ng mga amphibious assault ship ng China bago pa man makalapit sa pampang ng Taiwan. Kasabay nito, pinapalakas din nila ang coastal defense missile systems gamit ang kombinasyon ng lokal na Xiongfeng at imported na Harpoon missiles. Ito ang magsisilbing unang linya ng depensa sakaling sumugod ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Sa lupa naman ay pinaiigting ng Taiwan Army ang kanilang mobility at survivability. Sa halip na magtayo ng malalaking kampo na madaling targetin, nagtatayo sila ngayon ng mga nakatagong bunker, underground command post at mga mobile missile launcher na maaaring lumipat pwesto sa loob ng ilang minuto. Pinapalakas din ang ground-launched cruise missiles at rocket artillery systems, mga sandatang kayang magpalipad ng daan-daang missile papunta sa mga barko o base ng kalaban na malamang ay isi-set up ng China sa mga dalampasigan ng mainland na nakaharap sa Taiwan. Samantala, pinaiigting rin nila ang reservist at conscription system. Ang dating 4 na buwang military service ay pinalawig na muli sa 1 taon upang mas mahasa ang mga kabataan sa depensa, first aid at civil defense skills. Ngunit higit pa sa mga baril at missile, ang tunay na sandata ng Taiwan ay ang kanilang estratehiya. Hindi nila balak makipagharapan sa laki at lakas ng China. Ang plano nila ay tinatawag na asymmetric defense. Ibig sabihin, gagamit sila ng mga taktikang hindi pantay sa bilang, kundi sa katalinuhan at bilis. Sa bawat tangkang paglusob, haharapin ng China ang libu-libong maliliit, ngunit mabagsik na target. Drone swarms, mobile rocket batteries, dispersed infantry units at sangkaterbang sea mines. Ang bawat kilometro ng lupa at dagat ay magiging parang patibong. Kasabay nito, may malawak ding programa ang Taiwan para sa paghahanda ng mga sibilyan. Taon-taon, isinasagawa ang One-An air defense drills kung saan tumitigil ang buong lungsod. Pumapasok sa mga shelter ang mga tao, pinapatay ang ilaw sa mga gusali at nag-iensayo ng emergency procedures. May
bagong ahensya rin ang All-Out Defense Mobilization Agency na siyang nag-uugnay sa militar at sibilyan upang mas mapabilis ang logistics at response sa panahon ng krisis. Sa mga lungsod, may mga itinayong underground shelter, stockpiles ng pagkain at gamot at regular na training para sa mga volunteer group. Tinuturuan din ng mga tao kung paano maghanda ng emergency kits, komunikasyon, at paano umasal kung mawawalan ng kuryente o signal sa panahon ng kaguluhan. Pati ang kilalang convenience store na 7-Eleven ay kasama sa mga inihandang estratehiya ng bansa sa oras na sumalakay ang China. Ang posibilidad na gamitin ang napakalawak na network ng convenience store sa isla, partikular ang libu-libong sangay ng 7-Eleven at iba pang tindahan, bilang bahagi ng civil defense at logistics plan sakaling sumiklab ang digmaan. May mga ulat na ang konsepto ay bahagi ng mas malawak na diskusyon sa loob ng pamahalaan at mga eksperto kung paano gagamitin ang social infrastructure para mag-distribute ng rasyon, gamot, emergency information at magsilbing communication points kapag naputol ang karaniwang serbisyo. Sa kabilang banda, hindi rin nag-iisa ang Taiwan dahil patuloy na nagbibigay ng tulong ang Estados Unidos sa pamamagitan ng armas at training. Sa nakaraang 2 taon, nakatanggap ang Taiwan ng mga bagong armas mula sa US tulad ng Harpoon Coastal Defense System, naval radar units at spare parts para sa kanilang mga eroplano. Bukod dito, may mga lihim na training programs at interoperability exercise sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa. May mga US advisors na tumutulong sa mga lokal na puwersa para mapabilis ang paggamit ng mga bagong armas kahit na nanatili ang opisyal na strategic ambiguity ng Washington. Malinaw sa mga kilos nila na handa silang suportahan ang Taiwan kung sakaling magkaroon ng krisis. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahandang ito, alam ng Taiwan na hindi sapat ang armas at pera. Ang tunay na laban ay nasa loob sa pamamagitan ng tibay ng loob ng kanilang mga mamamayan. Sa mga lansangan ng Taipei, makikita ang mga kabataang voluntaryong nagsasanay upang magbigay ng first aid, mga doktor na nag-aaral para sa mga emergency situation at mga ordinaryong pamilya na may nakahandang survival bag sa bawat bahay. Hindi na nila tinitingnan ng gera bilang malayong posibilidad, kundi bilang isang bagay na kailangang paghandaan. Hindi dahil gusto nila ang digmaan, kundi dahil gusto nilang manatiling malaya. Ito ay sa kabila ng pangako ni Xi Jinping kay Trump na wala munang pag-atake ng China habang siya ay nakaupo. Habang patuloy na nagpapadala ng barko at eroplano ang China sa paligid ng Taiwan Strait, hindi na umaasa sa awa ang mga Taiwanese. Alam nilang kung darating ang araw ng pagsubok, sila lamang ang unang tatayo. Sa bawat missile na kanilang ginagawa, sa bawat piloto na nagsasanay, at sa bawat sibilyang nag-iensayo ng paglikas, isang mensahe ang malinaw, hindi sila takot. Ang Taiwan ngayon ay hindi naghihintay ng digmaan, ngunit kung ito ay darating, sinisiguro nilang hindi ito magiging madali para sa sinumang magsisimula nito. Bukod sa usapin tungkol sa Taiwan, sa parehong APEC Summit, ay napag-usapan din umano ni Trump at Xi ang mga issue tungkol sa ekonomiya tulad ng taripa sa kalakalan, rare earth exports ng China at import ng mga produktong agricultural ng Amerika gaya ng soybeans. May mga ulat na nagkakaroon ng pansamantalang trade truce o tigil taripa kung saan pumayag ang China na paluwagin ang kontrol sa export ng ilang mineral, habang ang Amerika naman ay babawasan ng ilang trade restrictions laban sa China. Ayon sa mga eksperto, ang usapan sa ekonomiya ay maaaring ginamit na leverage para sa mas malalaking issue gaya ng seguridad sa rehiyon kabilang na ang Taiwan, South China Sea at relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nito sa Asia. Sa Taipei, tinitiyak ng pamahalaan ng Taiwan na patuloy silang nagtitiwala sa Amerika. Ayon kay Foreign Minister Lin Xiaolong, binabantayan nila ng mabuti ang mga kaganapan, ngunit naniniwala silang hindi sila pababayaan ng Washington. Sinabi pa ni Lin ng anumang kasunduan o pahayag ng China ay hindi dapat maging dahilan para makampante ang kanilang bansa dahil patuloy daw ang banta mula sa Beijing, lalo na't patuloy rin ang paglipad ng mga Chinese fighter jet malapit sa air defense zone ng Taiwan nitong mga nakaraang linggo. Sa kabilang banda, bakit mahalaga ang mga kaganapang ito para sa Pilipinas? Mahalaga ang isyong ito hindi lang para sa Amerika o China, kundi direkta ring may epekto sa ating bansa. Kapag nagkagera kasi sa Taiwan, tsak na madadamay ang mga Pinoy, lalo na't mahigit 200,000 Filipino workers ang nasa Taiwan ngayon.
Bukod pa rito, malapit lang ang Taiwan sa hilagang bahagi ng bansa, kaya kung magkakaroon ng sigalot, maaaring gamitin ng Amerika ang mga base militar sa Pilipinas sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kung mangyayari yun, siguradong madadamay ang Pilipinas sa kaguluhan, lalo na't malapit ito sa linya ng operasyon ng mga puwersa ng US at China. Posible ring maapektuhan ng ekonomiya, mga flight ng eroplano at kalakalan dahil ang Taiwan ay sentro ng semiconductor manufacturing na ginagamit sa halos lahat ng gadgets sa mundo. Ang sinasabi ng ilang analyst na ang pahayag ni Trump ay hindi simpleng garantiya kundi isang mensahe ng lakas. Parang sinasabi niya sa China, subukan niyong gumalaw at makikita niyo kung ano ang mangyayari. Ngunit may ilan ding naniniwalang ginagamit lang ni Trump ang isyong ito bilang bahagi ng kanyang kampanyang politikal upang ipakita sa mga botante na kaya niyang palambutin ng China. Isang tema na madalas niyang gamitin noong nakaraang halalan. Sa huli, malinaw na ang tensyon sa pagitan ng Amerika, China at Taiwan ay hindi pa tapos. Ang sinabi ni Trump ay nagbibigay lang ng pansamantalang katiyakan, ngunit hindi garantiya ng kapayapaan. Habang patuloy na naghahanda ang Taiwan sa posibleng banta at nagmamatsyag ang Amerika, nananatiling ticking time bomb ang sitwasyong ito sa Asia. At para sa mga Pilipino, ang tanong ay malinaw. Kung sumiklab ang tensyon sa Taiwan Strait, handa ba tayo sa magiging epekto nito sa ating bansa, ekonomiya, seguridad at kabuuang kasarinlan ng ating bayan? Kaya't sa bawat kilos ng Taiwan, may leksyon para sa lahat ng bansa sa rehiyong ito. Ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay, ito ay pinaghahandaan. At sa panahong ang bagyo ng digmaan ay posibleng bumuhos muli sa Asia, mas mabuting handa tayong lahat. Dahil naniniwala akong mas gugustuhin nating lumaban kaysa masakop nang hindi man lang natin ipinagtatanggol ang ating bayan mula sa sinumang dayuhan na gustong yurakan ng ating kalayaan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.